Yes, hello. Good morning to all. And this is hashtag referee ako and hashtag professor ako. And right now, with my personal interview with Coach Melalas, and this is our episode number 6. And here, Selmel Coaching Career Highlights. NCAA Letra Knights, UAAP Adamson Soaring Falcons, PBA Phoenix Fuel Master, and Officer of Sports and Game Regulation Lumata. And by the way, this kind of interview is unstructured and situational. Dito ko kasi sa pinasok nyo, kailangan mahaba yung pasensya nyo. Kasi tandaan nyo, kung kami hong dalawa'y magkalaban, may tinawag kayo, isa sa amin ang pwedeng maghalid sa inyo. Kahit tama o mali yung tinawag nyo. So, ang nakikita ko lang po kasi na mali ng mga referees is nakikipagtalo kayo. Ang pwede nyo kung kasing gawin dyan is pinakasimple. Yung reklamo mo ni Coach, though alam ko marami pa rin coaches dito sa Quezon hindi nakakaalam na kaharapin nyo lang sila during dead ball. Ang gusto kasi nila pag tumaas ng kamay, pag tinawag kayo, gusto nila lumapit kaagad kayo para explain yung maling tawag nyo daw. Pero sa totoo lang ko naman na kahit saan tayo pumunta, kahit anong officiating, wala akong kasing perfect officiating actually. Wala. Nung ako ay nag-uumpisa, magkaaway din mo kami nito. Kasi may referee ng NCAA, okay, doon sa isang school, sa Letran, Coach Oaman. Magkasama ko kami magkapatid, si Coach Louie. Kaya lang madalas ako yung nakipag-away kasi sa akin yung pinapasa ni Coach Louie yung reklamo. So, ang masasabi ko lang po, most coaches, talagang yan ho ay kung ano yung nakita nila or kung ano yung nirereklamo ng player nila, yung pinapaniwalaan nila. Kaya ako nung nag-uumpisa ako, nagtataka sila na bakit puma-attend ako sa referees convention or clinic. Yung iba sa kanila nagtatanong kung ako ay magre-referee na at di na ako mag-coach. Actually, ang reason ko po kung ba't ako na-attend ng mga ganito is para alam ko yung inirereklamo ko. Yun po yung sinabi ni Coach Alice kanina na yung iba reklamo, hindi nila alam obsolete na yung nare-reklamo nila o mali yung nare-reklamo nila. Actually, may isang liga ako napuntahan, may isang instance doon na stepping. Almost magkasabay mo ito. Isinip yung bola, tinawagan ni referee ng stepping. Ngayon, no, nag-inbound, naka-stepping dito, nakita ni ref, hindi tinawagan, nagagalit, stepping daw ko. Actually, stepping talaga nakaapa. Pero ang hindi hong karamihan ng alam, ito hong buwin ay part ko ito ng labas. So, kung nasa loob ka at ikay umapa, stepping on the line ko talaga. Though ito, stepping on the line din, kaya lang part ito ng labas. So, hindi talaga tatawagan ng referee. Though alam ko yung ibang referee sa inyo, baka hindi pa rin alam yun. Ang isa pa kong reklamo na natawa ako, doon sa shaded area, nagagalit si Coach kasi hindi tinawagan ng 3 seconds. Kasi ito yung shaded, nung malalaman niya mati 3 seconds siya, lumabas siya doon sa court. Tapos, dalawang pangyayari ito. Yung isa'y paglabas, 1, 2, yung pangatlo lumabas, biglang pumasok. Pumito sa referee 3 seconds. Nagagalit si Coach, bakit tinawagan ng 3 seconds? Which is, totoo di, pinaliwanag ng referee, tinanggap niya. Eto ngayon yung isang isa, nangyari din dun sa kalaban niya. Pero paglabas dito, pumunta dun sa kabila, dito sa kapumasok. Nagalit ulit si Coach. Bakit daw siya tinawagan ng 3 seconds, yung kabila hindi?
Eh kasi lumabas na eh. Hindi na, di ba, ito yung shade eh. Kumato 2 seconds o 3 seconds, lumabas ka, hindi ka natatawagan. Same thing po. Ito, kumanon siya, lumabas. Nagalit ulit si Coach, bakit siya daw tinawagan ng 3 seconds? Yung kalaban hindi. So, yun yung in-explain ko sa ibang coaches pag nagkakaroon ng coaches training na hindi naman 24 hours yung coaching at pagtuturo sa mga bata. You have to read yung FIBA rules kasi madalas every 2 years may nababago at rules eh. Katulad ng backing. Yung iba, maraming coaches hindi nila na-unbacking, kailangan nandito yung buong katawan, nandito yung bola. Eh pag nandito ang bola at bumalik, hindi pa backward yun. So, yun yung pag nagkakaroon ng clinics,